Yun, so what is up sa inyo mga boss? So ngayon tatanggalin natin or papalitan natin yung ating stock radiator fan. Papalitan natin siya ng ito, stock fan, sukat ng PCX 150. Ito po yung tatak niya, CKD Bass, from Indonesia po ito. So ginagamit po nila ito mga boss sa Indonesia or sa Indo concept dahil maririnig mo na parang sumisipol yung motor mo tuwing magre-revolution o pipiga ka ng gas. So yun, mabilisan lang po ito. Tuturuan ko kayo kung paano step by step. So let's go. So una po pala, tatanggalin natin yung 4 na bolts ng ating radiator. 1, 2, at meron pa pong 2 dito sa ilalim. Bali 4 po sila. So yung sa akin, dahil naka CNC bolts na po tayo, ang sukat po niyan is 8 mm sa ating T-wrench. Ito po, 8. So pwede nyo pong tanggalin muna itong side skirt kung gusto nyo para maaliwalas, kasi tatanggalin po muna natin mamaya yung mga nakakonekta sa ating radiator, which is yung mga radiator hose po natin. So tatanggalin lang natin yung clamp, iuusog natin para mabunot yung mga hose. At isa pa dito sa ating reservoir. At yun, bago dun pala bunutin, i-drain muna po natin yung radiator natin. Okay? So tatanggalin po muna natin yung 4 na bolts dito sa ating radiator. So yun po, no, bago natin bunutin itong radiator, i-drain po muna natin dito. So yung stock po pala nito is Star Allen, yung gagamitin para mabuksan, pero dahil pinalitan na natin to ng CNC, so ito, bubuksan na po natin para i-drain yung coolant na nasa loob nito. So 12 po pala ang sukat niya, 12. Lagi nyo pong tatandaan, kapag nagluluwang ng bolts or ng mga tornilyo counterclockwise or papunta sa kaliwa, yun yung paluwang. And then clockwise naman kapag hihigpitan or papunta sa kanan. So tanggalin nyo po yung radiator cap para tumulo lahat. So ayan po, hindi nakita kanina pero na-drain na po natin lahat. So dapat buksan po yung radiator cap. So bubunutin po natin itong hose, mga radiator hose, pero kailangan po muna nating iusog itong mga clamp. Bali 2 po yan, meron pa sa baba. Okay, so dahil po medyo nahirapan tayo, masikip po yung pwesto dito, tatanggalin po muna natin itong side skirt para lumuwang at mapasok natin yung kamay natin. Natanggal na po natin yung radiator natin. Ito po siya. So nahirapan lang po tayo dito sa may radiator hose dito dahil masikip po talaga siya. So ang ginawa ko, tinanggal ko na po yung side skirt dito. Tapos tinanggal ko na rin lahat ng accessories na nakalagay dito sa radiator natin. Tinanggal ko na rin po pala yung bolts dito sa radiator fan housing. Hindi lang po pala fan yung papalitan natin, dahil papalitan din natin yung housing. Ito po, same brand, housing naman. So ang purpose po kung bakit pati
pati ang housing ay papalitan natin kasi kung itong stock po yung gagamitin natin, obligado po tayong magtabas para mag-fit kasi po yung fan na ipapalit natin is mas malaki po siya dito sa stock natin. So kailangan nyo pong magtabas dito dahil tatama yung ipapalit natin na fan. So natanggal na po natin yung radiator housing natin. So tandaan nyo po, merong dalawang clip na nakalagay po dito and sa gilid. Ito po yung mga yon. Bali yan po, yung dalawang yan na puti. Mga wire po natin yan. Hindi ko lang sure kung ano para saan po yung mga yan. Pero nakapasok po yung clip na puti na yan sa side ng ating radiator housing. So kailangan nyo po silang tanggalin. Madali lang naman po silang tanggalin. Bubunutin mo lang bali. Ayan, dito po sila nakalagay. Tatanggalin natin itong tatlong bolts. Na po natin yung radiator fan na pang PCX 150. So kung mapapansin nyo po, malaki talaga siya ng konti sa ating stock fan. Ayan po. So next naman po, ilalagay na po natin ito housing. So ito po, nalagay ko na yung clip ng bago nating radiator fan housing. So, ito-test fit ko na po ito. Ibabalik ko na yung mga wires na nakaklip po dito. So, ayan po, na-test fit na po natin yung bagong radiator fan housing. I-fit na po natin sa ating radiator. So ito po, nalagay na po natin yung radiator sa kanyang housing. So ibabalik na lang po. So yung ginawa ko, kinonect ko na muna po yung mga radiator hose. Ito at ito. Susunod ko na po yung dito, yung sa reservoir. And then, tuloy-tuloy na po na ibabalik ko na yung 4 na bolts dito sa radiator. Tapos yung cover na lang po. So ayun po, no? Nabalik na po natin yung radiator natin. So lalagyan na lang po natin ng laman or coolant itong radiator natin dahil din-drain po natin siya. So pati po itong reservoir lalagyan natin. So okay na po. Nahigpitan ko na yung mga bolts. Nasara ko na rin to. Yung mga hose, nabalik ko na po kasama yung clamp. Okay, so nabalik na po natin yung ating radiator kasama ng kanyang cover, and nalagyan na po rin natin siya ng coolant pati po yung reservoir. So i-idle start muna po natin to. Tingnan natin kung ihigop siya ng coolant or kung magbabubble siya or what. Mahinang sound check pa lang po yun. So mamaya
itatry po natin siya sa daan or sa labas. I-rev po talaga natin siya and i-check natin yung sipol niya talaga. Sipol check.